Medyo kulang ata ng crowd control sila, Oh Idol. my goodness, eto na. Ang hirap nito. Ang hirap ng early game ng TOP sa totoo lang. Oh no. And si Magister dito, really flexible player as well. Kaya niyang gamitin yung mga utility, yung mga assassin. And also, one thing is for certain, may damage ang Daewoo dito. Hindi sila nagkukulang ng damage, hindi sila nagkukulang ng sustain. It's just a matter of you committing dun sa mga pushes, sa mga objectives, and actually finding the kills on best player 1. Looks like Coach Fly Solo really outdid himself in this game 1, no? Talagang makikita natin ang katalinuhan niya sa pag-draft. May Tirizla na, may Mino pa, dagdagan mo pa ng isang Faramis. Hindi ko na lang alam kung matalo pa kayo in a skirmish. Siguro, in a 1v1 or a 2v2 setup pwede pa. Pero kung in a big team fight, talagang lamang na lamang ang Daewoo dito. Yeah, ito na yung pinakamataas na counter index na nakita natin. Negative 1.9 on the side of TOB. At by the way, para sa mga nanonood dyan, watch out for the Smart Power prediction with hashtag SmartPowersM5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Tandaan, matahan kung nasaan yung code. Magsisimula na ang ating Game 1, West versus West. It's the Ohio Brothers versus Daysvolt EECA laban sa NA. Right off the bat, feel ko may hirapan talaga yung The Ohio Brothers. Containing best player pa lang containing, I mean Magister. Kasi wala ka talagang pang lockdown with this Lancelot for sure. Edith can be a good crowd control, pero it's gonna be hard and proper timing talaga yung kinakailangan ng The Ohio Brothers ngayon. And ang maganda rito for Daewoo is check din nila yung ginagawa ni Super Shark. I feel like they've watched a lot of TOB games before this match. Kasi itong ginagawa ni Super Shark, very consistent to, na lagi niya kino-contest yung jungle ng kalaban, especially having heroes that are very mobile, like the Cho, yung mga Matilda kasi meron kang libreng dash. And pinaforce nila yung retry. So ang ginagawa ni Sawa is sinusundan lang din talaga niya si Super Shark. Minimiro niya basically yung galaw ng roam. And essentially, what this does is nananalify yung pag-delay ng TOB. And that means payapa nakakapag-farm si Magister, which will translate into mid-game kasi kung yung momentum and yung pacing ng Daewoo ay untouched. Again, aabot ka na sa problema mo na kapag naglaro sila ng malaube dito, yung Bruno, yung Faramis at Minotaur, napakalaking problema niyan. And as you said, no, the early game coming in from the Ohio Brothers would be a big problem. At nakikita na nga natin yan sa build pa lamang ng isang Claude. Pero Sawo, low HP! Oh, one hit na lang at first blood pa nga coming in from Super Shark. That's a very aggressive play coming in from Daewoo. At sa ngayon nga na inaabangan lamang natin. And that was already a first blood on the hands of Super Shark. And that's really good, no, for the Ohio Brothers. We talked about the weak early game, pero a smart macro decision gave them a kill. At napaka-aggressive nga talaga. Ang ganda ng rotation na ginagawa ngayon ng The Ohio Brothers. Despite their lineup not being in favor sa early game, kita mo with best player one's back siya, ang bilis nila mag-rotate. They can control the XP lane and at the same time, parang sila pa ata makakuha ng kaunahang turtle. Nice positioning mula sa the Ohio Brothers. Magister on a very low HP. Magko-contest pa ba dito ang Daewoo o ibibigay na nila? Okay, Ganda bomba? na pasok ng penalty zone doon. Mapapaliw talaga si Super Shark. Pero this time, still, best player one secures the first turtle. Best player one securing that first turtle definitely is something really good for the Ohio Brothers. At dahil dyan, meron na silang 500 na lamang against Daysvolt. And I feel like this is good, no? Dahil nga medyo mahina ang kanilang early game. Getting these early leads allows them for more time to build up to that late game. Tsaka mamaya mararamdaman mo si Zia. Actually, kanina nga, nado-dominate niya kaagad sa gold din si Carvey. Lumalamang siya in terms of trades, and kailangan din bantayan ni Sawa yung Bruno. TOB, ang ginawa nila adjustment dito is yung similar sa ginawa ng Onyx Esports kahapon, na instead of actually focusing on resources, pinupoke nila kagad yung Minotaur, forcing Sawa always out of position and low HP. And ang nagiging result nun is hindi nakakagalaw yung Daewoo kasi yung tank and mid nila, kailangan kasi kailangan lagi kang healthy, kailangan ikaw nagdidictate of terms. Pero what TOB is doing to them is forcing reaction. So hindi makahanap ng sariling galaw yung Daewoo. And that just means na terms ni TOB, yung mga skirmishes na nangyayari. And again, that has a big effect on the early game din ng Daewoo. No? Kapag hindi masyadong makagawa ng play dito si Sawo, that means wala silang tag-initiate. Bukod na lamang kung biglang bobomba dito si Kid Bomba with the flicker penalty zone. Pero sa ngayon, 10 segundo pa bago lumabas ang kanyang flicker for the upcoming turtle fight. Mukhang na-burn pa nga ang penalty zone ng maaga. Napakalaking problema ng dahil in 30 seconds. Kinakailangan ng setup coming in from Daewoo. At
ngayon. Ang ganda ng ube strat ngayon ng the Ohio Brothers. They're controlling the XP lane as well as the mid lane to the point na parang sila pa nga ata yung mas dikit maglaro kaysa sa Daewoo. And right now, for the side of Ohio Brothers, medyo tahimik. Pero mukhang mananakap dito si Sawo, half HP! Oo, multi na nga doon si Best Player 1, pati na rin si Mielo. Ang ganda na ng pagkasa ng NetherRealm doon. Pero si Sawo dito, doon a circling eagle. Napaka-dominating ng start ng the Ohio Brothers ngayon. At sila naman ay magbaback dahil hinahabol sila ng Kid Bomba. Mielo, Melo. hindi naman ata makakuha doon. Pero the Turtle has now respawned. And another one from Kid Bomba. Penalty zone gets the kill. At mukhang nag-pumipirma na dito si Magistor with the Thorn Rose. Pero mukhang si Best Player 1 ay masyadong makunat at masyado nang masakit. Pati yung orange buff, iniwasan na niya. Punta muna Turtle, ang Daewoo. Wala siyang puncture nung moment na yan, so kailangan mag-back ni Magistor. TOB, they're doing a fantastic job in terms of controlling Deus Volt. Kasi again, these are all on their terms. Even though nawawalan ng control yung TOB dito sa mga skirmishes, mga little team fights na nangyayari dito. If you look at the gold lane, masayang-masaya si Zia kasi walang nangyayari dun sa lane na yun. And this is what you Hinahayaan want talaga, no kapag Claude. Hinahayaan nyo talaga. At napaka-delikado niyan kasi later on, pwedeng mangyari yung nangyari sa SMG na makaka-backdoor yung isang Claude. So, Daewoo, apart from getting and contesting sa neutral objectives na hindi nila na-contest ngayon, kinailangan nilang i-keep check etong si Zia. And Zia right now having the time of his life, still 0-0-0 on this Claude. As you said, Midnight, ito yung tipo na okay lang sa'yo kung walang nangyayari. Yeah. Dahil habang tumatagal, pumapasok din ang scaling ng isang Claude. Even ball game pa rin ang ating nakikita dito. Lamang ng dalawang Turtle ang The Ohio Brothers. Yeah, if you look at the net worth, parehas actually. 200 lang ilamang ni Bruno over the Claude, pero Carvey top lane. Oh no! Ganda na pagpasok doon ni Best NetherRealm. Player 1, pero NetherRealm clutch din naman. And now si Super Shark circling Eagle out. Ang ganda ng sustain ng dalawang teams na kahit may damage, walang namatay sa top lane. At tignan natin, sasaluhin ni Sunset Lover ang Star Shatter na nagmumula dito kay Hoon. Kung tumama yon sa low HP, that could have been a kill. At tuloy-tuloy pa rin ang laban dito sa gold lane. It is a 3v3. Sunset Lover looking for the play. Pero mukhang makakatakas naman si Zia with the BMI. Recall na dapat to, boss, kasi isang minuto na lang magkakaroon na ng Turtle. Yeah, again, you see TOB always dictating the terms here against Deus Volt. Kita mo sana yung strength ng composition ng Daewoo, pero it's always TOB that is forcing something against against the Bruno, against the Lancelot, against Sawo on the Minotaur. So hindi makahanap ng sariling galaw ang Deus Volt dito, kaya naman nakakapag-free farm yung Claude. And that is what you want for TOB. And dito mo rin makikita yung experience, yung veterancy ni Hoon, and pati na shoot ni Super Shark. Even though they don't have damage, yung poke lang Yung poke lang enough na yun, mapapababa mo ng HP si Sawo, ma-force mo yung flicker, mapagamit yung talon, that's pressure being lifted away from the Claude. Tsaka ang dami nilang yung the Ohio Brothers din, ang dami nilang times na napo-force out yung penalty zone, and this is a problem kasi kung ginagamit mo yung penalty zone pampatakas, ano na yung setup mo? Kailangan mo talagang hintayin yung Minoan Fury ni Sawo. And yung Minoan Fury na yon is isa sa mga key ultimates, I would call, for Deus Volt. Dalawa naman ang inaabangan dyan. It's either the NetherRealm or yung Minoan Fury. Kung ano man yung lumabas, kung ano man yung mabait ng The Ohio Brothers ay malaking tulong para sa NA, para manalo. And right now, on this Turtle, mukhang ang makakahila nito ay TOB, pero magkakaroon ng soft reset for this Turtle. Nice Astral Echo on 3, pero mukhang si Sawo ang uunahin! Hindi na nakasay yung ikatlong Minoan Fury doon for Sawo. Ay tuloy-tuloy naman ang pag-arangkada dito ng The Ohio Brothers penalty zone. Ginamit ang Atchizia na paruan doon. Oy, nakakapag-blazing duet pa rin naman. Pero si Magistor dito, Carvey nanganganib din ang buhay at paunti-unting umaatras ngayon ang Daewoo. Kid Bomba ata ang unang tutumba pero wala pa rin namamatay for both teams except Sawo. Si Sawo lamang ang magiging biktima ng laban para sa third Turtle. Pero Sunset Lover hindi pa rin sumusuko. Here comes Carvey. Mukhang makukuha pa rin ng The Ohio Brothers ang Turtle na yon. Isang casualty lamang ang nakita natin. Again, yung commitment ng TOB na i-poke si Sawo dito, force out the Minoan's Fury. Deus Volt, hindi sila makahanap sa sarili ng engage kasi laging nabababa yung buhay ng kanilang Minotaur. Hindi nga terms ng Deus Volt yun kasi napagamit kagad ng NetherRealm dito si Sunset Lover. And that just means na TOB, pwede sila mag-relax, pwede nilang i-kite yung Deus Volt. And ito yung strength na sinasabi natin Edith kanina kasi nawala na yung pressure problem ng early parts of the game. Yes. What Edith brings into the table here is yung secondary damage dealer for TOB. And nakita natin, kahit siya, binabawasan niya yung layers ng HP from the NetherRealm. And it's so hard to counter that dahil kailangan mo ring bawasan ng Edith at hindi siya yung tipo na hindi mo pwedeng pansinin eh. Oo. Ito yung pagka pinansin mo, pangit. Pag hindi mo pinansin, pangit din. Pero si Kid Bomba! And na naman yung NetherRealm coming in from Daewoo at Best Player 1 out lang naman with the guiding wind. Wow. Nahihirapan talaga ngayon yung Daewoo to burst out anyone from TOB kasi pag
worst comes to worst, nandun si Super Shark to the rescue. Tsaka habang tumatagal tong laro na to, no, parang mas okay talaga sa The Ohio Brothers. Oh, for sure. Kasi hawak nila yung Claude. Even though napakataas din naman ang scaling ng damage ng Deus Bolt. Again, tulad na nasabi ni Ian kanina, wala kasing hard lockdown sa Claude. And your main problem here is sama-sama yung lineup ng Deus Bolt. How do you deal with split push? Pati naman yung crap, pinag-aagawa. Narinig ko yung retry doon. Grabe, The Ohio Brothers. Ayaw nilang makakuha ng kahit anong resource etong si Magister. They really want to prevent Magister from reaching its power spike. And this is something na talagang na-point out na nga ni Midnight early game pa lang, no? Even if the Ohio Brothers does have theoretically a weak early game, yung macro decisions na tinake ng NA dito ay napakaganda. Carvey with no mana, Zia underneath, pero grabe hindi pinansin, ginangster boy. Nandun kasi si Super Shark eh. Sobrang. Ready for the guiding wind eh. Sobrang hirap na hirap sila dito kay Super Shark. Melo? Oh, Primal Rat. Ito na yung sinasabi mo, Midnight to. Kung si Mielo nahihirapan na silang patayin, nasasaktan pa sila kay Mielo. Yep. Ang mahirap dito for Deus Bolt is kanina si Super Shark lang problema na lang. Ngayon kahit si Melo nang gugulo na rin, nagnanakaw ng attention. Ang tawag ko dito mga gravity to eh. Yung ina-attract lahat papunta sa kanila. Parang yung attention mo, mapupunta talaga sa kanila. It's forcing resource out of you. Pero Deus Bolt currently, nakafocus na sa Lord. Best player 1 trying to reach the Lord penalty zone. Lord. Ginamit ang din. Sino ang unang makakuha ng Lord? It's still gonna go to Magister at mukhang bumabawi na ngayon ang Devo. Ginamit ang Circling Eagle pero tutumba din naman dito si Super Shark. Garvey, munti ka na doon pero si Zia nasa gitna. Napakatapang. Nag-free hit lang dito kay Kid Bomba. And now Sunset Lover napapaliw doon pero si Garvey nakapag-live steal. Oh, no! Wind of Nature nagamit ni Zia pero hindi gonna be enough dahil papatumbahin siya ni Sunset Lover. That was a win from Deus Bolt. Yung 2,000 lamang ng The Ohio Brothers parang nawala lang in one big play. Ito yung strength ng comp ng Deus Bolt. Even in the face of the Wind of Nature, sinalo nila yung Blazing Duet. Alam naman natin ang Claude, medyo mahina na sa 5v5 fights kasi hindi na ganun kasakit yung damage ng kanyang Blazing Duet dahil nga halos kinalahati na yung damage effect sa kanyang mga items na nagbe-benefit from with the Blazing Duet. So yung damage output talaga, yung difference ay napakalaki. Deus Bolt does have a lot of damage dealers on their side and maaga ring namatay si Melo nung time na yun. And hindi rin kasi ata available yung Primal Wrath for Melo. And the thing with the Edith, kapag hindi available ang Primal Wrath ay parang from 100 to 30. Ganun yung damage na pwede mong ibigay. At ngayon naman magpupush na ang Devu. Lord sa baba, laban sa gitna. Nakatikim ng penalty zone dito si best player. Pati na rin Minoan Fury. Pero si Mielo gusto Netherrealm. mawi pero Netherrealm. Right on time na naman. Dalawa ang tutumba sa Ohio Brothers. And gusto nilang kunin yung middle lane turret. NA is scrambling, kapatid. Parang hindi na nila alam kung anong gagawin. Kailangan na makaharap na ng way para makapag-split dito ang TOB. And ito na yung sinasabi natin kanina, ini-speedrun ng Deus Bolt yung kanilang mga team fights. Kasi ang kailangan mo talagang hanapin dito for Devu is yung 5v5 fights. And TOB, you can theoretically fight into Deus Bolt, pero kailangan mag-audition yung Devu dito. Kasi yun yung gusto ni Claude eh. Yung isa-isa kayo lumalapit. Pag tatlo kayong sama-sama, yung Claude parang, tower na lang kaya ako. Nakita na rin natin yon during the wild card kung saan may mga Claude players din na talagang pumupunta lang kung magatore ang kalaban at napakabilis mo din mag-push pero ito na nga mga pokes na nanggagaling kay Hoon. Umipirma na si Magister ha. Medyo na-warm up na yung mga kanyang kamay. Pero going Nagpapakitang back to, Kyrie na eh. Nagpapakitang Kyrie. Sabi Buhok na lang ulang bangs. signature overprinted name eh. Pero gusto ko yung point ni Midnight kanina na yung concept of the Claude is talagang macro control. I think tama ka nga na the Ohio Brothers, yun talaga kailangan nilang gawin. Either focus on lane pressure, mag-split push, etc. Try to avoid team fights. Pero kung may perfect opportunity kayo, especially pag mauna si Mielo, take it. Yeah, kailangan nila makaharap ng pick-off. Ang nagiging dilemma ng TOB ngayon is, sinong pipick-upin mo sa ganitong classic setup? Yung apat magkakasama, yung Lancelot lang umihiwalay, and that's a tank silot, by the way. So, hindi rin ganun kadaling patayin si Magister kasi wala ka talagang hard lockdown. Hindi enough din yung damage and very mobile din. Yung kaisa-isang hero na gustong magpahuli from the side of Deus Bolt. Tsaka kumukunat na rin si Sawo, no? Ibang usapan kasi yung kunat ng isang Minotaur Correct. mid to the late game. Pero kung ikukumpara mo sa early game, ito yung parang karning malambot pa. Okay, Pero so, pag naging luma na yung karne, Dry age. kumukunat, naka-dry age na Dry yan age. Kumukunat na yan. Hindi mo na yun mabibreakdown eh. Parang bubblegum na yung kakunatan niya eh. Pero Sawo. Kailangan lagay mo sa tubig yan, 8 hours. Kailangan matagal nakababad sa river. And by the way, kung matagal kang nakababad dito sa Lord, ay mas masakit na po yan. Kaya hindi na natin ma-expect na may isang team lang na hahawak ng Lord and Super Shark. Half HP immediately at wala pa doon si Carvey. At mukhang kukunin na ng Devu. Penalty zone sa isa. Oh, grabe. Gusto talaga nila kunin doon si best player 1. Oh,
it out. Sawo ang ganda naman ng 1 Fury, pero this time si Mielo ang kanilang gusto. Best player. Best player 1. Still desperately trying to go for the Lord. Oh! Makataas pa rin naman. And now ang ganda na pagpasok doon ni Mielo, Sia, pero Mielo! tuloy yung damage ng Mielo. Nakaisa doon, nakadalawa na, make it double kill. Tutumba rin naman siya, pero Super Shark with Circling Eagle. Kaya nila mag-contest for this Lord dahil si Super Shark makapalayo doon. Nakaisa, 2 for 2. Oh, Tutumba man. din si Super Shark. Kung tumama yung dalawang Astral Recalls na yun, yung mga Star Shatter, that could have been a very different fight for the Ohio Brothers. Astral Recall lands on Carvey, pero mukhang yung Lord Wala siyang ay pake. gustong-gusto na ng Deus Vault. Oh my. This is the Lord turn na lagi nating sinasabi na specialty ng mga top teams. Talaga nag-decide yung Deus Vult na instead of going for the Lord, ipunish si best player. Pinilit pa ni best player kanina, sumilip doon sa Lord. Pero sabi ng Deus Vult talaga, pwede nating bitawan yan, mag-focus fire tayo. Medyo naging weird lang yung targeting nila kasi parang kanya-kanya sila ng mga target. And walang pumansin kay Melo. Yung sabi natin kanina, secondary damage dealer on TOB, na zone si Zia kanina, pero may isa pang marksman kasi may bandang kaliwa and napatay pa niya yung Minotaur, pati na rin yung Paramis. And that double kill was definitely helpful for the Ohio Brothers. Sadyang mas matagal lang ang naging control ng Deus Vault at ayan na nga ang confidence coming in from Sawo. Lord up top. This is a Luminous Lord kaya babangga ito sa tore ng the Ohio Brothers. Nagamit na rin ng Worldy at kailangan na ang dumepensa ng TOB dito. Lord mukhang matutunaw din lang at I would say a very successful defense coming in from NA. Respeto talaga ng Deus Vult yung comeback potential na pwede gawin ng the Ohio Brothers. So instead, they're resorting to taking objectives sa labas ng base. At ngayon, no, mukhang itutuloy pa rin ng Deus Vault ang push. Kid Bomba on 1. Ganda naman penalty zone doon, pero just to make sure na makukuha nila yung inhibitor turret sa taas. Si Magister sabi niya, kung sila may secondary damage dealer, sige ako tertiary damage dealer, bumaling Hunter Strike. Oy, nahila pabalik si best player 1 yung gulong, pinagulong pabalik. Si Zia dito, maganda yung posisyon niya, pero kinukuha na siya doon ni Magistor. Hello, Yellow, hello. Pagka-Praisers Wrath na, Primal Wrath. Uy, clutch yung Netherrealm, magde-disengage lang naman yung Deus Vault. Pero happy din ang happy din ang TOB doon kasi that forced out the Netherrealm from Sunset Lover. So magkakaroon ng reset yung team fights for both sides and ang sinacrifice ng TOB is yung Primal Wrath. So happy na sila doon kasi you don't want a round 2 of the push coming up from Daewoo. No? Kapag nag-decide sila na, okay guys, may Mineral Spirit tayo tsaka Netherrealm, pwede na nilang bakbakin yung mid lane. So medyo magandang sacrifice na from Melo. Meron din kasi siyang immortality. So in a way, para siyang ally din for TOB, no? Pero again, kailangan din isipin ng Deus Vault, kailangan mamatay itong Edith na to kasi hindi pwedeng mabuhay siya na matagal dahil napakasakit pa rin ni Melo. Yeah, and quick item check lang, no? Nasa mga 4th to 5th items na ang ating mga manlalaro dito. Hindi pa naman lock build, pero yung mga gold laner natin palapit na doon. Especially, of course, our gold laners, parang nakasapatos pa rin kasi yung Claude. Para sa akin, pag nakasapatos yung Claude, hindi pa lock build yun eh. Hindi pa. meron pa siyang isang item na pwede benta kasi may mobility naman, especially with the stacks on the Art of Thievery and may slow din naman coming up from home. So hindi nila kailangan masyado ng mga... Ay, ang sakit na, Sawo! Gusto mag-sandwich play dito ng Deus Vault, pero si best player 1, ang ganda ng pag-zone niya. Oh, nahila! Doon, pero nahila siya. Pero Magister! Oh, Blazing Duet coming in from Zia, pero yung Netherrealm, sakto naman ang pagkasa. Mielo, ginamit na yung Primal Last dito, pero nangangalip bubuhay, mapapalayo, and Deus Vault. Hindi nila kaya yung Bruno. Hindi pa nila kaya, oo. Nakuroko sila, idol, na misdirection. Ang daming naganap doon sa top lane, pero umiisa na pala sa baba. Si Magistor nakakuha na naman ng inhibitor turret. And ang masama dito, no, both side lanes ang nawala ng inhibitor turret. At kaya naman, itong Lord na to may obvious advantage ang Deus Vault. Ang problema ng TOB, hindi nila kaya harapan yung Bruno at this point. Kahit pa sabihin natin, very tanky yung kanilang mga cores, no? And may blade armor naman. Ang problema kasi nakakasklo din si Carby. So babalik at babalik talaga yung buhay. And yung damage nila, hindi talaga same eh. Hindi same level of DPS with Deus Vault. Kasi hindi lang naman si Bruno yung damage dito, pati na yung Paramis. So parang bawal mo nang andigitan. Ang sakit ka pa kampasin. Evolved Lord fight here at mukhang Daewoo ang hawak nito. Magistor napilitang mag-Phantom Execution at ayan na nga ang Evolved Lord. Mielo ngayon ang tatangke ng panandalian. Sunset Lover tags Super Shark pero mabagal ang laban dito at dapat lang pabagalin ng Deus Vault. Oo, for Deus Vault, they want to secure a pick-off muna if kaya.
or a potential split push to distract the Ohio Oh, Brothers. yung Pero Cloud, parang nakita ata nila doon si Sia. Oh, yung Sawa BMI. dito. Minowan Fury penalty zone, natakasan niya. Pero Minowan Fury hindi naman natakasan ngayon. Kaya naman Deus Bolt, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ngayon. Sinong unang tutumba? Si Sia ang unang tumumba for the Ohio Brothers. And next up is best player 1. Pero si Mielo na kayo. Mielo! Sawa is gonna go down. At parang nagka-reverse ang lata dahil the Ohio Brothers ngayon ang umaarangkada. At tutumba na nga dito si Kid Bomba. Woo! Edith, DPS is real! Ang sakit mo naman, Melo! Nag-decide yung Devo na, okay, bitawan niyo yung Lord, nakita ko yung Cloud, nag-BMI. Kasi kita niya ni Magistor na nandun sa harap niya yung BMI. So nag-decide sila na habulin. Ang problem is, yung totoong marksman pala ng TOB is yung Edith. Yung edit pa. Distraction pala si Sia. Oh, yun talaga. Na misdirection din. Na misdirection. Kung ito yung tipo, yung mala Death Note, yung galawan, ini-explain na kung paano naloko yung isa. Oo. Tapos ang sagot nung isa, kung akala mo naloko mo ko, naloko kita. Binasa kita. Binasa na kita, kapatid. Yung reverse panloloko card. mo, yung niloko ko. Pero kahit na wala si Sia, para sa akin, ang crucial lang ginawa niya. Kasi dalawang ulti na expense sa Deus Bolt eh. Yung penalty zone, pati yung Minowan Fury, just to bring him down. At si Mielo, hindi nila na-shutdown doon. Well, yun nga yung concept talaga. Kailangan mo pa yung marksman. Pero Garvey! Arby Melo! na ni Mielo dito. Netherrealm ginamit pero it's not gonna be enough to sustain. Wala nang gold laner ang Deus Bolt dito. Wala na rin silang Magistor! cover. At tuloy-tuloy pa rin ang The Ohio Brothers. Palayo My na sila goodness, ngayon. Melo! Mukhang comeback to for TOB. Grabe, ito talaga yung dugong palaban. That was a Oo. blind jump, by the way. Oo, parang nagtiwala siya. Sabi niya, bahala na. Pag pumasok ako dito, tas may nabalibag ako, okay. Eh, pagkapasok niya doon sa bush, nakita niya, wow, anong ginagawa mo dito, Bruno? Uy, may Filipino detector. Si Melo. Sabi niya, may Pinoy dito eh. Naaamoy ko yung daing dito eh. Naamoy ko yung mga ulam Pinoy eh. Lutong bahay eh. At grabe, no? That was, as you said, Midnight, a blind dash. A crucial blind dash coming in from Melo. At ngayon sila na ang may hawak ng lead. Wala pa rin si Carby at Sawo. So talaga namang nahihirapan ng The Ohio Brothers to sustain yung push na ginagawa. At mukhang kukunin na nilang inhibitor turret pero sakto. Carby is there. Successful defense pa rin for Okay, Deus Bolt. to be fair, medyo mahirap po siya ng isang promise, lalo pag tikit-tikit ang TOB. So kailangan nilang makahanap ng way para again makatalon doon sa backline, no? Maulit nila yung jump ni Melo dito kay Carvey. Problem is walang flicker si Melo and wala na ring natural initiator kasi Melis, yung Matilda, kailangan niya rin iligtas si Zia pati si best player dito with a guiding wind palabas. At kailangan nila mag-ingat dito kay Kid Bomba, no? May flicker ang Tirista. There could be a big play here coming in from Daewoo, pero mukhang they're playing it safe. Magdedepensa muna sa loob. Mielo with a full stack Primal Wrath. Bumabawas naman sa harapan. At mukhang mid lane naman ang call ng The Ohio Brothers. Pero may isa pang wave doon sa may bandang ibaba. This is a 3-wave push coming in from TOB. Deus Bolt, kaya pa rin naman nila yung mag-defend. Mielo, alam nila wala na yung Primal Wrath. Pero Super Shark, nag-circling Eagle all the way doon sa Crystal. At gusto talaga kunin ng TOB ang inhibitor turret sa gitna. Aray! Pero Deus Bolt, Sakit pa na. rin. Tatlo yung sinabugan ng Star Shatter. 1.6k. Kumbaga kung may 6 points sa basketball, yun na yun. Natamaan ng 9 points ka eh. 9 points. Ganon kalupit ang ginagawa ni Hoon ngayon, pero mukhang ititigil na nila ang push. Nag-fury si Zia. Mahuhuli na siya doon ni Sunset Lover. So alam ng Deus Bolt na walang fury itong si Magistor. Zia. Pwede sila mag-engage. Grabe slow na Thunderbolt. Oh, best player 1, mukhang makakaligtas naman with a guiding wind. Reset muna tayo, 1 minuto bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito ay pang-apat na pala. Nakadalawang Lord na ang Deus Volt at the Ohio Brothers ang nakasecure ng last Lord. I think this is the time na pwede na nating sabihing lock